Pagtalakay sa El Filibusterismo, Kabanata Siyam, mga Pilato. May nangyaring mali, pero walang umamin. Sa kabanatang ito, ipinakita ni Rizal na minsan ang pinakamapanganib na kasalanan ay ang paghuhugas kamay. Sa mga naunang kabanata, malinaw ang kilos ng kapangyarihan. May dinadakip, may inaapi, at may nasasaktan. Ngunit sa kabanatang ito, hindi nagalaw ang sentro, kundi ang pag-iisip. Hindi na ang tanong ay ano ang ginawa, kundi sino ang umako ng pananagutan. Inilipat ni Rizal ang lente mula sa lakas patungo sa dahilan, mula sa utos patungo sa palusot, mula sa kasalanan patungo sa paghuhugas kamay. Sentral na ideya, sa lipunang kolonyal, ang kasalanan ay ipinapasa-pasa hanggang tuluyang mawala ang may sala. Talakayin natin ang tagpuan at sitwasyon. Ang tagpuan ay tila tahimik na bayan. May balita, may usap-usapan, may mga taong nakatingin pero walang kumikilos. Hindi ito eksena ng sigawan, ito ay eksena ng pag-iwas. Sa ganitong lipunan, hindi kailangang pumatay upang manakit. Sapat na ang manahimik. Sapat na ang magsabing, hindi ko kasalanan. Ganito kumikilos ang kapangyarihan kapag ayaw managot. Pag-usapan natin ang daloy ng pangyayari. Pinag-uusapan ang sinapit ni Cabezang Tales, ngunit walang umaamin. Ang tenyente may utos daw. Ang bagong namamahala, wala raw kasalanan. Ang pari, nag-iingat, nagbabantay at nagdududa. Ang debota, may paliwanag, may sisi, may sermon. Sa Kabanata Siyam, may nangyayaring mali pero walang may sala. Ito ang sistemang ipinapakita ni Rizal, isang kaayusang eksperto sa pag-uurong ng pananagutan. Isa-isahin natin ang mga tauhan bilang larawan ng lipunan. Una, ang tenyente ng Guardia Sibil. Kumakatawan ang bulag na pagsunod, hindi nag-iisip, basta sumusunod. Limitado ang ranggo at takot. Ang pangalawa ay ang uldog o ang namamahala sa lupa. Mukha ng bagong kapangyarihan, tahimik pero nakikinabang. Walang pakialam hanggat ligtas ang sarili. Pangatlo, si Padre Clemente, simbolo ng relihiyong mapagmasid, hindi mapanindigan. Marunong maghinala, ngunit takot umako. Ang pang-apat, si Hermana Penchang, larawan ng paniniwalang ginagamit laban sa kapwa. May dasal sa bibig, pero may hatol sa isip. Tahimik na naniniil sa ngalan ng kabutihan. Dito malinaw ang pagkakaiba. May mulat, may tahimik, may nakikinabang, at kung paanong mas marami ang pumipili ng huli. Mga simbolismo sa kabanata, paghuhugas kamay. Sa literal, ito ay pag-iwas sa sisi. Sa panlipunan, ito ay kultura ng walang mananagot. Pangalawa, relihiyon bilang paliwanag. Sa literal, ito ay dasal at sermon. Sa panlipunan, ito ay sandata upang patahimikin ang tanong. Ang pangatlo ay katahimikan ng bayan. Sa literal, ito ay simbolo ng walang kumikibo. Sa panlipunan, simbolo ng takot na ginagawang normal. Hindi tao ang problema, kundi ang estrukturang nagtuturo kung paano umiwas. Sa kabanatang ito, malinaw ang tinutuligsa ni Rizal. Tinutuligsa ni Rizal ang lipunang sanay magpasa ng sala at bihasa sa moral na palusot. Ito ang lipunang may batas pero walang hustisya, may dasal pero walang konsensya. Malinaw ang babala ni Rizal. Kapag ang lahat ay naghuhugas kamay, walang huhugas ng sugat ng bayan. Sa kolonyal na lipunan, ginagamit ang relihiyon,
takot at ranggo upang gawing normal ang pananahimik. Ang tanong ay nagiging kasalanan, ang pagdududa ay nagiging panganib. Kaya ang kabanatang ito ay salamin, hindi lang ng nobela, kundi ng kasaysayan. Sa puntong ito, tanungin ang iyong sarili. May mga sitwasyon bang may malinaw na mali, ngunit ang sagot ay sumusunod lang ako? May mga nasasaktan bang tao pero walang umaako dahil mas ligtas ang magsabing wala akong kinalaman? May mga paniniwala bang ginagamit upang gawing normal ang pananahimik, na huwag na lang magtanong, na huwag makialam, na may mas nakatataas na dapat managot? At kung ang konsensya ay paulit-ulit na iniiwasan, hindi ba't ang paghuhugas kamay ang nagiging bagong anyo ng karahasan? Kung ang pag-iwas ang naging normal na tugon sa kawalan ng katarungan, gaano nga ba tayo kalaya kung ang konsensya natin ang unang naghugas kamay?